At sa pag-i-issue po ng prangkisa, hindi po talaga bawal naman na ibenta mo. Mr. Ombudsman, ang prangkisa po, bagamat yan ay pribilehiyo, iyan ay also ay isang negosyo. Mga korporasyon, mga individual na pumapasok, nag-a-apply ng prangkisa, hindi po yan charitable institution. Yan po ay negosyo. Ang malinaw lang po dito sa mga pahayag nito ng Ombudsman, kinakabahan sila sa mga magiging pahayag o ginagawang pahayag na ni Congressman Leviste. Merong ninenervyos. Kamakailan lamang napanood na naman natin itong si Ombudsman Remulla na ngayon ay iba naman ang target niya ngayon, si Congressman Leviste. At ang pinag-uusapan, yun daw kanyang pagbibenta ng kanyang prangkisa. May katotohanan ba yung sinasabi nito ni Ombudsman? Pag-usapan po natin yan. May mga bagay na kagulat-gulat dito sa sinasabi ni Remulla tungkol dito sa di umano ay ginawa ni Congressman Leviste. At parang sinasabi pa niya, kabata-bata pa ay nagbebenta na daw ng prangkisa. Yan daw ba ay maka-Pilipino? Mga linyadang common na nating nadidinig ngayon sa mga tagapagtanggol ng administrasyon na ito. Isa na naman po ito doon sa mga estratehiya na ini-employ nila upang i-deflect o iligaw ang mga tao tungkol dito sa mga usapin na ngayon ay dinadala sa atin ni Congressman Leviste. Ano yung pinag-uusapan natin dito? Yun pong Cabral Files. At ngayon, tila ba, parang sa takot nila dito sa mga pahayag ni Congressman Leviste, ang balik sila doon sa kanilang strategiya na una, i-discredit mo muna yung mensahero, huwag mo sagutin yung mensahe, i-discredit mo yung mensahero, sirain mo siya, at gumawa ka ng ibang mga usapin. This is yung kanilang deflection para matuon sa iba ang atensyon ng mga tao. Pero tungkol dito sa sinasabi ni Ombudsman Remulla, may katotohanan ba yung mga kanyang pahayag? Well, merong mga bagay na tunay na tayo ay mamamangha sa mga pinaggagawa nitong si Ombudsman Remulla. Unang-una, dahil siya ay ombudsman, ang sinasabi niya ay iimbestigahan na daw or iniimbestigahan na itong si Leviste. Kung totoo na iyan ay iniimbestigahan mo na or iimbestigahan mo na, ay bakit may conclusion ka na? Hindi ba dapat ikaw ay magiging impartial tungkol dito sa investigasyon na ito? Paano aasahan ng taong bayan na makakarating ka sa katotohanan kung nag-uumpisa ka pa lamang ay sinasabi mo na mali agad si Congressman Leviste sa kanyang pagbibenta ng kanyang shares of stocks? At yung sinasabi niya, ginagawa daw negosyo ang prangkisa. Mr. Ombudsman, ang prangkisa po, bagamat yan ay pribilehiyo, iyan ay also ay isang negosyo. Mga korporasyon, mga individual na pumapasok, nag-a-apply ng prangkisa, hindi po yan charitable institution. Yan po ay negosyo. Kaya ka po nag-apply ng prangkisa to operate utilities, para po yan maging negosyo, para may magbabayad. At sa pag-i-issue po ng prangkisa, hindi po talaga bawal naman na ibenta mo. Ang bawal po ay ang ibenta mo yung prangkisa itself. You cannot transfer the franchise from one person or one entity to the other. However, ang prangkisa po ayon sa konstitusyon ay pwede pong ibigay sa mga individual na mga Pilipino o di kaya ay mga Filipino corporations. Ibig sabihin, mga at least 60% of the corporation is Filipino-owned. Pag individual po, at yun ay binigay sa kanya, hindi niya talaga pwedeng i-transfer kahit kanino. Pero kapag ito po ay isang korporasyon at ibinigay ang prangkisa sa isang korporasyon, ang korporasyon po ay merong katauhan na hiwalay doon sa individual. Ito po yung tinatawag na juridical entity. Nagiging para po siyang hiwalay na tao. Bagamat hindi siya natural person, hindi siya totoong tao, siya po ay isang juridical na tao na ginawa ng batas
Batas po ang nagtalaga kung bakit siya nabuo. Kapag ikaw ay isang korporasyon, ang korporasyon ay po pwedeng buuin ng maraming mga individual sa pamamagitan ng kanilang shares of stocks. Ikaw ay namimili ng shares of stocks mula dito sa korporasyon at ito ang bahagi ng iyong pag-aari. Ang pag-aari mo bilang isang individual ay hiwalay doon sa personalidad ng korporasyon. Maaring mag-exist yan na magkahiwalay. Ang korporasyon ay hiwalay na tao, ang tao nga ay juridical entity, at yung stockholder is a natural entity. Kapag ikaw ay nais mo nang ibenta yung shares of stocks mo, gaya ng ginawa ni Congressman Leviste, dahil nga siya ay na-elect na congressman at kailangan mag-divest siya ng kanyang mga business interests sa mga korporasyon or business organizations or di kaya ay mga gawain na kung saan ay magkakaroon ng partisipasyon ng pamahalaan na magko-conflict ang interest niya bilang isang mambabatas. At tama yung kanyang ginawa. Nag-divest po siya. At yan naman ang ginagawa ng lahat. Kahit yung mga kaibigan ni Ombudsman, ng mga negosyante, sina Zaldico, yan din sinasabi nila, nag-divest sila pagkatapos nilang ma-elect, mahalal na mga kongresista. At pag nag-divest ka, yung shares of stocks na yan, ang ibinebenta mo, yung bahagi mo. So kahit na yung shares of stocks ni Leviste ay iba na ang nagmamay-ari, ang pangalan ng korporasyon ay mananatili, ang juridical personality o yung personalidad na legal ng korporasyon ay mananatili. Hindi po ito mabubura. Ang ibig sabihin nito, ang prangkisa ay mananatili doon sa pangalan ng korporasyon. Wala pong pagsasalin ng prangkisa na sinasabi ni Ombudsman. At hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung kanyang mga konklusyon. Ang malinaw lang po dito sa mga pahayag nito ng Ombudsman, kinakabahan sila sa mga magiging pahayag o ginagawang pahayag na ni Congressman Leviste. Merong ninenervyos, merong mga natatakot. Kaya ito, ang gusto nila, i-deflect, itaboy, sirain ang mga mensahero upang makalimutan ng tao ang totoong mensahe. Even si Tito Soto ay dina-downplay niya ang importance ng Cabral Files. Sinasabi niya na parang wala naman daw siyang nakita masama doon sa Cabral Files. Hindi daw niya alam kung bakit masyadong maingay ang usapin tungkol dito. Well, kung totoo, now, there is nothing there, bakit hanggang ngayon hindi isinasa publiko ng DPWH ang laman ng Cabral Files? One thing is for sure, all of these things that are happening right now ay bahagi ng mga sunod-sunod at yung iskomo na estratehiya ng pamahalaan, ng administrasyon na ito, nagpapagtakpan ang anumang mga impormasyon na makasasama sa kanila. Subalit hindi na maluloko ang taong bayan. Alam na namin ang ginagawa nyo. Ang nakaka-insulto nito ay yung ombudsman pa mismo na dapat ay isa ring abogado, na dapat ay naghahayag ng katotohanan sa mga mamamayan, ay parang siya na mismo ang nagliligaw sa taong bayan dito sa mga usapin na meron tayo. Pero ang mga tao, ang mga iskumbro, hindi na magpapaloko sa inyo, hindi na kami papalakpak sa mga baliw. Kasi lahat kami nagsisipag-aral na. Dahil alam namin, mahirap makialam ang taong walang alam.